Nasa e-commerce business na ako for almost 7 years and ang mistake ko, hindi ko natutukan yung social media reach. So in this video, I will share the steps kung anong gagawin ko to hopefully increase my reach, and by the end of this video, you can use this step para makatulong din sa business mo. I'm Kevin. Nag-resign ako as data analyst noong 2018 to start my own business, which is yung Gymboy. Passionate ako sa fitness, so ang napili kong pasukan na industry is yung pag-retail ng mga gym equipment. Please follow yung Gymboy sa Shopee, sa TikTok, sa Lazada, and sa Facebook. Ang reason kung bakit important ang social media reach, kasi it will let people know na nag-e-exist ka. So kagaya nito, since nagbi-video ako, and alam nyo na nagbibenta ako ng mga gym equipment, and kung gusto nyo mag-start ng fitness journey, possible na sa amin kayo lalapit. Ang kagandahan din kapag rich ka, kaya makontak yung business mo personally. So better profit kasi malaki din ang mga commission fee ng mga e-commerce platform. So number 1, building your personal brand. Ang purpose ng personal brand is to gain trust by showing yung mga people behind dun sa business. Kasi people buy sa mga business na may tiwala sila sa owner tsaka maganda yung service. That's the reason why kung bakit very active si Dr. Vicky Bello sa ibang bansa, si Ben Francis ng Gymshark, kahit si Ray Dalio ng Bridgewater. Kasi malaking bagay ang personal brand para mag-gain ng trust. So ang gagawin ko is to create a personal brand na hopefully ma-amplify yung business brand. Yung business brand kasi ito yung reputation ng business mo and kung paano mo kino-communicate yung mission and vision nyo. So yun, may 2 types ng branding. May personal brand tsaka business brand. So yung personal brand magiging isa sa foundation ng business brand. Second, know your audience. Bago ka mag-post, alamin mo muna kung para kanino ka ba nagpo-post. Sino ba yung target market mo? Ako, the reason why I post content about business and self-improvement kasi possible kung nanonood ka ng mga ganitong content, meron ka ring drive na i-improve yung health mo. So kung magsa-start sila ng fitness journey, hopefully sa Gymboy sila lumapit. So yun yung target audience ko. So post content na nag-resonate sa audience mo tsaka sa personality mo para authentic yung mga ginagawa mong content, and pati ikaw mismo gusto mo yung content na mga ginagawa mo or yun din yung mga bagay na gusto mong basahin or panoorin. Number 3, ano ba yung mga ipopost mo? Para sa akin, ang magandang way is to document kaysa mag-create. Pag nagdo-document ka kasi, pinapakita mo lang yung behind the scenes ng mga ginagawa mo. So, mas madali siya and hindi ka mauubusan ng content. Ang kagandahan din sa pag-document, masya-share mo yung journey mo. So, makaka-inspire ka ng mga tao na gusto din ma-achieve yung na-achieve mo, and meron silang matututunan dun sa journey na pwede rin nilang i-apply. So, ang gagawin ko is post ko lang yung journey ko and ida-document ko lang yung process. Hindi mo kailangan ibida na expert ka sa isang bagay kasi papakita mo lang talaga yung process ng paggawa. Regardless kung mag-fail or mag-succeed ka, at least nakapag-share ka ng lesson dun sa mga nanonood. So, yun yung mga post ko, yung documentation lang na mga gagawin ko araw-araw sa pag-achieve ng goal ko na palaguin yung business. Na hopefully may matutunan din yung mga nanonood na pwede rin nilang i-apply dun sa goal nila. Number 4, mediums. Meron kasing different types ng content. Merong video, written post, tsaka audio. So, sa tatlong yun, isipin mo kung ano ba yung pinaka gusto mong gawa. Kung saan ka magaling or kung anong trip mong gawin. Ano ba yung pinaka gusto mong medium? Para sa akin, maganda na may video content ka rin para nakikita ka nila and mabilis mag-connect dun sa audience. Yung medium din, depende rin sa platform na gusto mong pasukan. Kapag LinkedIn, X, yan yung mga written post. Number 5, mag-create ka ng structures. Since may business din akong pinapatakbo, importante na may structure yung pag-create ko ng content. Ginagawa ko sa Monday, nag-research ako ng content. Tuesday, nag-i-script. Tapos the next day, shoot na agad. Tapos edit ng Thursday. Tapos Friday, schedule na ng post. Then yung setup ko, ganito lang kasi wala naman akong time para maglipat ng iba't ibang location. Yan yung structure ng pag-create ko ng content. Isipan mo ng way, kagaya ng fitness, ano ba yung pinaka-kaya mong maging consistent? Pati dun sa frequency ng pag-produce mo ng content. Number 6, yung content schedule.
malaking tulong ang pagiging consistent sa pagpo-post na ma-increase yung social media reach. Ang gagawin ko is to post at least once a day sa TikTok, sa Facebook Reels, tsaka sa YT Shorts. So yun, kung gusto mo rin mag-increase ng social media reach, I suggest na gumamit ka ng content schedule para at least nakaschedule na yung mga content mo and mabilis i-track yung consistency. Yan yung steps na gagawin ko for the remainder of the year and hopefully ma-increase yung reach ko. Thank you for watching. Follow for more fitness, productivity, and business content. Okay, follow din yung Coach Vin sa TikTok and Facebook.